Kia ora everyone, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon ay ating ipakikita kung paano ang trabaho ng isang truck driver dito sa New Zealand. Ako ay maagang naghanda at ako ay nakatakdang sunduin ng ating kaibigang Pinoy truck driver upang makasama sa kanyang biyahe ngayong araw. Siya si Regan Ausa Sr., isang veteranong truck driver dito sa New Zealand. Ating siyang sasamahan upang maranasan natin at makita kung paano umiikot ang pang-araw-araw na gawain ng isang truck driver dito sa New Zealand. Aming tinungo ang kanyang truck sa isang shop na kasalukuyang nakaschedule para sa 20,000 kilometers check-up, at sa aming pagdating ay hindi pa natatapos kaya amin itong inhintay at ipinadagdag pa niya ang alignment ng kanyang ilaw. Nang matapos na ay agad kami naghanda paalis at sinimulan na niyang ayusin ang mga papeles para sa kanyang biyahe ngayong araw. At amin ang tinungo ang Picton Port kung saan nakalagay ang trailer na kanyang dadalhin patungo sa Christchurch na may distansyang humigit kumulang 336 kilometers. Ang mga trailer na ito ay karaniwang nanggagaling sa North Island na sinasakay sa barko patungo dito sa Picton Port. Tapos maikabit ang trailer sa truck, bago umarangkada as basic procedures ay sinisigurado munang maayos ang truck at ang trailer, iniinspeksyon ang mga kargada, gulong, makina, mga ilaw, signages at iba pa. Dahil ang kaligtasan ang pinakauna, lalo na at higit ay malayo at mabibigat ang kargang laman ng trailer. Ito pag pag-uukap ka ng trailer, nakapatong pa lang yan. Tapos saka mo siya ilalak pagka okay na lahat. Kita mo yung flybolt, hindi pa yan nakalak. Nakasabit pa yan. Kita mo yung nakalak. Bababa ko yan. Bababa. Balik mo sa mga. Matapos ang pag-check at mga dokumento ay nagsimula na tayong bumiyahe patungo sa Blenheim Depot upang idiskarga ang ilang kargada na para dito. First stop, Blenheim Depot. Magdidiskarga lamang ng ilang kargada na naka-allocate dito.
dumaan muna kami sa gas station upang magkarga para makasiguro dahil malayo-layo pa ang aming biyahe at umabot sa distansyang 314 kilometers mula Blenheim up to Christchurch na almost 4.5 hours drive. Disgrasya ka sa trabaho eh. Magaling ka na lang ulit, 15 years old. Yan, 40 na. Tapos nag-Toyota muna ako sa Pilipinas. Tapos ano pa yun? Sa Pilipinas, ang problema lang yung traffic. Tapos ano, yung rate, yung bayad ng employer, hindi maganda. Sobra yung pagod mo, maliit ang bayad. Lalo na nung bumibiyahe kami sa container van. Kuha ka ng container mo sa pier, halos isang araw na yung ubusin mo nun. Punta ka ng Batangas, pipila ka sa Simlog, mabuti ka ng 2 araw, tapos bayad sa'yo 1 month lang, 2 araw. Pangatlong araw mo pa matatapos yung biyahe, ganun pa rin ang bayad. Bukod 27 na Europe na Norway, Norway, Italy. Doon yung pinagkaiba lang naman yung yellow. Doon sa truck lang natulog 2 taon. Yung truck ng bahay, yung bahay ko yung truck 2018. Oo, ano na naman. Halos parehas lang, kaya lang ang kagandahan dito sa trabaho, ganun din naman kagandahan lang dito, nakakauwi ka sa bahay araw-araw, nakakapagpahinga ka ng ayos. Noong una talagang trabaho lang, kasi ang target ko lang ng walahan ng bahay ko. Tumagal yung panahon, nakikita ko lalong lumalaki yung gastos. Pag nag-aaral yung mga bata, lumalaki rin yung gastos. Nakikita ko malaking pagkaiba talaga muna sa trato ng gobyerno sa mga manggagawa, tsaka yung trato ng gobyerno sa Pilipinas sa manggagawa, napakalaking diferensya. Bukasan, ikaw pa yung tatawagan ng KCC kung paano sahod gusto mo, libuhan, fortnight, yan din. Tsaka dito, walang yung amo mo at tsaka ikaw, parang parehas lang kayong empleyado. Kaya nitong trabaho ko, walang kasamang amo araw-araw, wala. Alam mo na yung trabaho mo, pakialaman. Dito, tapos dito papawis kahit sa malalim nila. Bago ako rito, 6 na oras, hindi ko pag-isa din dati. Ngayon, 4 na oras na lang. Pagkalahati ka rin. Ito, alas 12 talaga, kaya lang pinili yung barko ngayon. Tapos, nag-discount na tayo sa clinic.
Dumating kami sa Christchurch Depot bandang 6:30 ng gabi, kaya sinimulan na niyang ihiwalay ang trailer sa aming truck at inayos na rin niya ang mga dokumento. Sinimulan na rin niyang i-check ang mga bagahe na nakalaan dalhin patungo sa Picton Port. Inisa-isa ang pag-check sa mga suportang pagkakatali, pati na rin ang mga kargada kung naaayon ba, at inayos na rin ang pagkakasara ng tarapal ng truck. At muling ikinabit ang trailer sa kanyang truck at nang maayos na ang lahat, muli na naman kami bumiyahe pabalik ng Picton Port. Dahil almost 12 midnight na kami nakarating ng Picton Port. Muli niyang diniskarga ang trailer sa truck at inayos ang mga dokumento, at muli kami bumiyahe patungo sa Blenheim Depot kung saan igagarahe ang truck. Masasabi kong hindi pangkaraniwan at hindi madaling trabaho ang pagiging truck driver. Kalsada ang nagsisilbi mong pangalawang tahanan. Sa bawat padyak ng silinyador, kabig ng manibela at talas ng mga mata ay makikita mo ang sipag at determinasyon upang matagumpay na gampanan ang kanilang tungkulin. Sa bawat kilometro na iyong tinatahak ay kalakip ang pangarap at pag-asa para sa magandang kinabukasan ng pamilya. I'm proud of you, brother. Patuloy mong ipakita ang galing ng isang Pilipino. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel for more videos to come. Maraming salamat po.